Okay, magandang araw mga kaibigan. Ito po, follow-up vlog ko tungkol sa sibak kay Congressman Saldico bilang chairman ng Committee on Appropriations sa Kamara. So, nag-move si Congressman Sandro Marcos na to declare vacant yung position ng Committee on Appropriations. And having no objection, dineclare ni Speaker Martin Romualdez vacant ang position. So, bakit biglang inalis o malis si Congressman Saldico? Anong dahilan? So, yung mga nabasa kong post, mga comments, sinasabi na power struggle daw between Palacio and Congressman Martin Romualdez. Ito, mayroon akong post na nabasa, PTV, posted ilang minutes ago, 31 minutes. So, bago pa lang, paliwanag. Sabi ito, read, in a statement today, January 13, Representative Saldico confirmed that he has stepped down as head of the House Committee on Appropriations. So, nag-resign. Hindi kasi na ipaliwanag doon sa video nakita ko, si Congressman Sandro Marcos, nag-move lang siya to declare vacant ang chairmanship ng Committee on Appropriations. Napaka-importanting committee po ito. Okay? So, basahin ko itong statement ni Representative Saldico as posted by PTV. Sabi niya, I extend my heartfelt gratitude to the majority in Congress for graciously accepting my decision to step down as chairman of the House Committee on Appropriations. This decision, made with a heavy heart, is driven by pressing health concerns. The highly demanding nature of my role has taken its toll, and I now need to prioritize seeking the medical attention necessary for my well-being. I have always served at the pleasure of the majority. I am deeply honored to have been entrusted with the immense responsibility of steering the nation's budget in service of the House of the people and the constituents we represent. So, ito, pahayag ito na voluntary, nag-step down siya, nag-resign siya dahil sa health concerns. So, naniniwala ba kayo, mga kaibigan, na talagang voluntary nag-step down si Congressman Saldico o talagang sinibak? Paki-comment ko sinibak o nag-resign? Okay, granting na nag-resign dahil sa health concern, iyan ang masama. To me, health is wealth. Kahit wala akong masyadong hawak na pera, between mayaman at malusog, pipiliin ko ang malusog. Kayo, anong mas gusto nyo? Millions o billions of pesos at may sakit ka rin? Bahalang wala akong pera. Basta malusog ako. Ang hirap kaya magkasakit. Sino ba yung nagkasakit? Si former Governor Chavit Singson. Kailan ba siya nag-announce? Kahapon ata nag-announce siya. Nag-withdraw siya sa
senatorial race dahil nagkasakit siya ng pneumonia. Bago lang siyang gumaling, nagamot na yung pneumonia, at ang advice ng mga doktor kailangan niyang magpahinga. So ako, nasasayangan ako kay Governor Luis Chavit Singson dahil inendorso siya ni Pangulong Rodrigo Duterte at yung rating niya sa mga survey pataas na ng pataas. At may pag-asa siyang manalo. At kung mananalo siya, to me, I will be very glad kung manalo siya sana, kung nagtuloy at nanalo. Kasi nakikita ko isa siya sa mga senador na tutulong sa napipintong impeachment ni VP Sara sa next Congress. Sa itong Congress na ito, malabo na ma-impeach siya. Kailang sa next Congress, yung susubukan ulit nilang ma-impeach si VP Sara next Congress. Okay, balikan natin dito. So kung totoo na may sakit siya, ano kayang sakit? Hindi naman ipinaliwanag kung anong sakit. Basta money is not everything. Nasubukan ko na ring humawak ng medyo malaki-laking pera. Kailang nung nagkaroon ako ng maraming pera, lalong na gumulo ang buhay ko. Sakit sa ulo yung maraming pera. Lalo na kung pera na hindi mo pinaghirapan. Yung pera na galing sa maling paraan. Na nasubukan ko yan, karma ang nangyari sa akin. Maraming masasamang pangyayari, hindi lang ako, kundi sa aking pamilya, sa aking mga kamag-anak. May dumarating ang pera, kailang ang bulsa ko butas. What I mean with butas, napupunta sa hindi magandang pagkakagastusan, either sakit, o disgrasya or whatsoever. Basta, ang sabi nga ni VP Sara, ang gaba dili magsaba. Darating at darating yung gaba. Whatever we sow, we reap. Kaya ako ngayon, dumating na ako sa punto ng buhay ko na kontento na ako. Makakain lang, walang sakit, makatulog ng mahimbing. Ayos na. Tapos wala akong kinakatakutan, wala akong kaaway. Magandang relasyon ko sa aking wife, sa aking family, sa aking community. Okay na ako nun. Kasi money is not everything. Yung mga tao na nag-iisip na ang pera ang makapagbibigay sa kanila ng kaligayan, magkakamali sila. Okay? So, alagaan po natin ang ating kalusugan. Of course, we need money. Kaya lang, yung pera, gamitin lang para sa tayo ang mag-control sa pera, hindi yung pera ang mag-control sa atin. Okay. So, yun. We wish kay Congressman Saldico ng agarang paggaling kung ano yung sakit, hindi naman niya binanggit. At kung sino man ang ipapalit, malalaman natin. Kaya lang, medyo ito, kaduda-dudang bagay. Yung nababasa kong comments ni na Crescent Laureta Chu, yung mga post nila, ni na Doc Lorraine Badoy, it's a power struggle. Kasi napabalita na noon, hindi naman dininay, tahimik man lang, na mayroong hidwaan between First Lady Lisa Araneta Marcos and Speaker Martin Romualdez. So, ang haka-haka, ang suspicion ng iba is ito na yung bunga ng hidwaan na yan. Malalaman natin. Complicated na yan. Nasabay pa ng Iglesia ni Cristo rally na nananawagan na wag nang ituloy ang impeachment. So ano kayang mangyari? Bukas, makalawa, malalaman na natin pagkatapos
patapos na. I think tapos na ang rally ng Iglesia ni Cristo. More than pinakamababa 1.5 million ang nag-gather sa Quirino Grandstand, plus yung 13 other venues rally. So siguro baka abot ng 3 million sa estimate ko ang lahat lumahok sa nationwide rally na ito ng Iglesia ni Cristo.